Ginamitan ulit ni Giannis ng pinagbabawal na teknik. Nakailang hakbang gamit yung ikatlong paa mula 3-point area. Parang sa bilang ko, nakawalo eh. Hindi tinawagan ng referee ng traveling, wala daw nakita. Napapahawak na lang sa dibdib itong si Towns kapag nakikitang papasok sa lane si Giannis at idadakdak ang bola. Siya na rin kasi ang merong most game na merong at least 35 points, 5 rebounds, 5 assists at nasa 70%. Nagbigay rin ng statement na hindi naaalis ng Milwaukee Bucks itong si Giannis matapos niyang wasakin yung Knicks 121-111. Naka 37 points, 8 rebounds, 7 assists, 2 blocks itong si Giannis. Hindi rin talaga mapigilan sa loob eh. Si Towns na lambot, nasa 8 points at 12 rebounds na lang. Dahil ang Knicks ang kinokonek kay Giannis, sinabi niyang doesn't matter na dahil tinalo na nila yung Knicks. Alam ko merong pang 3 laban yun eh. Ang sunod na pinaghahandaan na game ni Giannis yung versus Golden State. So nasa 2 days na pahinga yun kung US time. Papasok ng game times 3 ang Warriors kontra sa Bucks. Kung pagbabasihan din ang mga makakalaban ng Bucks after ng Golden State based sa win-loss record ng mga team na yon, nasa 8 games na merong easy schedule ang Bucks. Inaalis na kasi ni Giannis yung mga trade rumors na narrative tungkol sa Knicks dahil tinalo na nga nila yung team na kinukonek sa kanya. Yung Cavaliers kasi wala namang report doon kaya natalo sila. Ang Warriors kasama din sa trade rumors na gustong makakuha kay Giannis na ngayon parang imposible kung hindi sila magbibitaw ng isang star player. Nanalo naman sila kontra Clippers, first time since 2023. Nawala kasi si Gerardo kaya nahihirapan yung Clippers. Parang nakitang mas matanda yung Clippers, inabot ng pagod eh. Back-to-back games na nga yung Golden State, yung Clippers may isang araw na pahinga pa. 10 assists lang ang Clippers sa buong game. Isa lang doon kay James Harden, kanya-kanya na ng tira. Naka 20 points, 4 rebounds at 1 assist lang si Harden. Mataas yung points na yon kaso sinat down ng defense ng Golden State yung Clippers. Kapag nakakalamang na yung Golden State, nilalabas pa nila sa step. May bagong pakulo si Steve Kerr na nilalagay niya yung mga batang player. Ang Warriors na nga ang huling nakabuo ng lineup, sila pa yung may magandang start. Ang Miami naman, impressive start din, 3-1 record matapos talunin ng Hornets. Hindi lang ni... Ang Golden State na nga yung team na huling nakabuo ng lineup, sila pa yung may magandang start. Ang Miami naman, impressive start din, 3-1 record matapos nilang talunin ng Hornets. Noong nakaraan, tinalo naman nila yung Knicks. Hindi lang winasak ng Miami yung Hornets dinimolish pa, halos pinabebenta bilang scrap, 144-117. Pangalawang game kasi to ng Miami na umiskor sila ng mahigit 140 points. Yung isa doon versus Memphis, 146-114. May binago kasi ang Miami since unang game nila na natalo sa Orlando. Nilagay nila si Kelly sa starting unit kasama si Bam Adebayo. Nang may nilagay silang legit center, 3-0 ang Miami kapag si Kelly ang nasa starting unit. Dati kasi pinag-iisipan kung sino ang ilalagay doon, kung si Kelly ba or si Jovic na nakakapirma pa lang ng kontrata. Halos parehas lang ng average yung dalawa. Si Kelly 11 points at 8 rebounds. Si Jovic naman 11 points at 5 rebounds. Pero ang nag-benefit talaga doon si Bam Adebayo. Nasa 21 points, 9 rebounds, 3 assists, 42 and 39%. Ang Miami din ang pangalawang team behind San Antonio ang may pinakamalaking points differential. Ang Spurs 16 points per game, ang Miami 15 points per game. Ito yung nilamang nila sa kalaban. May ample time pa ang Miami na makapondo ng panalo bago bumalik si Tyler Hero by mid-November or early December. Dahil hindi alam kung maganda ang lalaroin ni Hero or ng Miami Heat kapag bumalik siya. Ang leading scorer kasi ng Miami ngayon si Norman Powell. 24.7 rebounds, 3 assists, 2 steals, 47 and 50%. Hindi na lang pang work from home, nag-o-onsite na rin paminsan-minsan, naka-hybrid status na. Mas maganda ang nilalaro pa ni Powell kapag nasa starting unit siya kumpara sa second unit, katulad nung nasa Clippers pa siya. Kapag bumalik pa si Hero, either kay Norman Powell or dito kay Kelly ang ilalagay sa second unit. Mas gumanda kasi yung Miami game ngayon dahil kay Kelly na isang rim protector. 5 panalo na lang sa OKC. Yung 500 ko magiging 900 na eh. First team na maka 10 wins. Wala lang, shiner ko lang, puwera usog. Napornada pa yung unang start ni Russell Westbrook sa Sacramento na naka 16 points, 9 rebounds, 4 assists at 4 out of 8 pa sa 3-point area. Meron pa talagang ibubuga si Westbrook.
Three-guard combo na yung ginamit ng Sacramento. Si Schroeder, Lavin, Westbrook, wala pa rin. Hindi talaga umubra. Si SGA naka 31 points, 9 rebounds, 4 assists at 3 sunod ng game na hindi umaabot ng nasa 10 free throws. 4 na teams na lang yung undefeated ngayon papasok ng ikalawang linggo. Ang Philadelphia na nung akala ko nung una borderline tanking, hindi pala, maling akala na naman. Tapos Bulls, San Antonio, Puerto Usog at yung OKC. Sila na lang yung undefeated team ngayon.